Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo. Grabe mga ka-Wonder, lumabas ang bagsik ng isang senador kasi tila parang nababastusan itong mga bagong majority dyan na kumbaga bukod sa hindi na sila kinikilala na lehitimo yung kanilang pagkaka-appoint or pagkaka-elect bilang mga bagong committee dyan sa Senado, tila nagsasagawa ito ng mga sesyon o pagdinig gaya ng nangyari kahapon na isinagawa nga ni Cayetano, ni Marcoleta at kasama itong mga 18 Marines at itong abogadong si Baligod. So parang nababastusan sila. No, alam natin na parang magkakaroon daw ng dalawang Senado ang dating ganun, pero hindi naman yun po pwede, sabi ni Senator Drilon. So, may isang senador na galit at mukhang magiging violente ito mga ka-Wonder. Bago yun mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe 100%. Pindutin niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo yung all. Marami po salamat. Dito nga sa isang video naglabas ng galit, etong si Erwin Tulfo. Alam natin Tulfo yan. Yung T3 na papanood ko yan dati. At may mga sarili sila. Talagang natural sa kanilang bibig. Yung palamura at talagang ini-express yung galit nila. At dito sa video na ito mga ka-Wonder, nagbanta si Erwin Tulfo. Na since siya na ang bagong Blue Ribbon Committee Chair, na dapat respetuhin ito ng dating Blue Ribbon Committee Chair, no? Si Pia ang alam ko pero hindi siya ang nagsasagawa. Pumasok lang siya pero ang nagli-lead etong si Alan Cayetano at saka si Marcoleta. So nagbabala si Senator Tulfo na ipapa-aresto niya dahil may kapangyarihan man siya mga ka-Wonder, no? Kasi ang trabaho mga ka-Wonder ng Blue Ribbon Chair is of course in aid of legislation yan, no? Para yung mga pagdinig na yan hindi lang basta-basta pagdinig na one way, no? Na alam na natin, sabi nga ni Senator Kiko, na itong pagdinig dyan kahapon na dinig-dinigan lang ang turing nila, tapos yung mga nag-iimbestiga pa ay sangkot sa plunder case. Di ba? Natatawa sila. Natatawa na lang si Senator Kiko, parang ano to, bulahan, parang lokohan, parang hindi seryoso. So, nagalit si Erwin Tulfo. Panoorin muna natin yung video mga ka-Wonder. Maikli lang ito. Hiramin natin yung 24 oras. Kasunod ng isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng pekeng hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibitbiting kita, kwikwiliuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil diyan niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ang ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We are inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming po yung aming po mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod,
ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador So yung mga ka-wonder, yan nakita natin na ipanadakip niya itong magsasagawa ng hiring-hiringan mga ka-wonder. At ito nga, bakit hindi nila maantay itong official o itong totoong Blue Ribbon Chair mga ka-wonder na magpatawag at talagang parang sila pa nauna. After nilang 3 days na hindi pumasok at sinabi nga nila na sinediyan na nag-adjourn na, tapos biglang nagpatawag. Parang sila mismo kumukontra sa mga pinagsasabi nila. So, may pwedeng utusan, pwede silang ipasabpina, patawag dyan sa Senado para magpaliwanag. At ito nga ang mga ginagawang pagbibintang mga ka-wonder, nadagdagan. Sabi nga ni Trillanes, may bago na naman akong isasampa sa inyo. Nadagdagan kasi mga ka-wonder, bukod sa lumalim yung taon, nakasama si Tito Soto sa pagtanggap na, halatang desperate move na raw. Ito nakikita ng tao. Mula nang natalo siya at mula nang mache-checkmate na sila dahil malapit na isa-isa na silang aresto, parang babanat babawi sila ng mga ganitong sistema, ganitong estilo na hindi nga pinapansin ng tao ito. Ang naniniwala nga lang dito sa 18 Marines mga DDS. Mga ka-wonder, pag binag-uusapan nga namin yan yung mga professionals, tawa ng tawa na. Wala raw silang panahon sa ganyan kasi halatang halata na ito'y scripted. At may dagdag pa ngayon, kasama na kung sino-sino ng mga pinangalanan. So yung mga yan, yung mga 18 Marines yan, dapat turuan ng leksyon yan kung talagang mapatunayang hindi totoo. Dapat patong-patong na yung kaso niyan. Kapalit ng, ewan ko, magkano halaga. Parang naririnig natin, binayaran. Of course, sasabihin, parang talagang binayaran, sasabihin talaga ng tao dyan. No? Ipapalit ba nila? Katakot-takot na kaso ang isinampas sa kanila. Kulang pa pang bail doon sa binayad sa kanila if ever talagang nabayaran yung mga yan. No? Kaya ito, sabi ni Senator Erwin, si Senator Erwin kasi alam natin na dating sundalo yan. Pero hindi yata rito sa Amerika yata siya sundalo mga ka-wonder. At nasabak yan sa mga gera, kaya sanay yan. Sanay yan sa pakikipagdigma. No? At parang si Trillanes naging sundalo pero si Trillanes ay hindi nasabak sa mga, I'm not sure, pero parang nasabak din siya. Pero hindi na detalye kung kagaya ng mga sabak sa NPA, sa mga MNLF, hindi natin masyadong nalaman yan. Pero itong si Erwin Tulfo nasabak yan sa gera doon sa ibang bansa, sa Amerika. Kaya yung sinasabi niya mga ka-wonder na kung hindi raw susunod at nag-conduct or nag-hold ng sesyon yan ng walang paalam, papadakip niya raw yan sa USAA. Pero kasi ang tanong hindi mo basta-basta, ang pagkakaalam ko, hindi pwede basta-basta yung ganun So most probably tatanggi yung usaan yan. Sabi niya, kung tumanggi siya raw, bibit-bitin niya raw sa kwelyo. Ang tinutukoy niya kasi rito mga ka-wonder, dating senador, dating speaker, matagal na, mukhang si Cayetano itong tinutukoy niya mga ka-wonder. Akala ko si Marcoleta. So yan mga ka-wonder, lumabas na yung pagkatulfo. Antayin natin kung magpadinig ito at talagang pupuntahan yata dyan yan sa Senado. Dahil hindi naman sila ng otorisado mga ka-wonder. Dahil ang kinikilala ng palasyo, ng kongreso, at kahit yung mga nabanggit ko nga mga ka-wonder, ultimo yung mga deans, mga sila Santa Maria, itong mga sila Tamasi, sila dating Senate President 4 times, naging Senate President Drilon, sila Coco Pimentel, ang dami pa na nagsasabi nga at umaayon na itong pag-appoint o yung pag-elect sa mga bagong majority ay legitimate, legal. At naspatan nga ito si Loren Legarda na nilelecturan daw itong si pangalan nito si John Vic. At nakatahimik lang si John Vic at nilelecture niya yung bilang. Marami akong nakita nung pinost yan Katakot-takot na pangungutya ang inabot ni Loren Legarda talaga. Basahin nyo na lang mga ka-wonder kung ano-anong mga below the belt na deserve niya siguro yan dahil nag-i-instruct siya dito kay John Vic na hindi niya rin naiintindihan mga ka-wonder. Yung mga abogado ng iba parang bagamat hati ang school of thoughts na ganito ganyan. Pero ang kinikilala nga itong naging doctrine nitong Avellino versus Cuenco no nangyari noong 1949 somewhere that period of year ito'y inakyat dito sa Korte Suprema. Kaya nga sabi niya ni Kiko Pangilinan, wala ka nang magagawa diyan sa Senado.
iakyat mo sa Korte Suprema. Ganun din ang lalabas niyan kasi itong 1935 Philippine Constitution na pinagbasihan noong 1949 nitong Avellino versus Cuenco, same text, parehas din itong 1987 Philippine Constitution at hindi pa nga yan na-amend. So most probably ganyan din ang kahinatnan. So may mga kumakalat din ako naririnig, ewan ko kung totoo ito na ito raw si Alan at saka yung kapatid niya. Ito si Alan, tumawag daw kay PBBM. Pero hindi ko sure kung totoo yan kasi ito narinig ko lang, napanood ko lang, pero hindi tayo sure dyan. Hindi natin masyadong anuhan yan. Dahil alam natin na si Cayetano at si PBBM, lalo na itong si Cayetano, mainit ang dugo o meron siyang, kumbaga may bad blood sila ni PBBM dahil sa ugali nitong si Cayetano sa kanya, At ito na nga, at alam natin, lalabas din yan kapag inabot yan sa Korte Suprema, ganun din magbabasihan yan. I-refer pa rin yan dito sa Avellino versus Cuenco na doctrine. Na talagang ang nagsabi ron, na naging quorum kahit na ganun ang bilang at hindi pinagbasihan dahil yung isa nasa ibang bansa at yung isa nasa ospital kaya hindi sila binilang. Kasi doon pumapasok yan sa sinasabing coercive jurisdiction of the Senate. Hindi mo sila mapipilit. Kung talagang they are beyond reach, hindi nga alam yung whereabout ni Bato kung nasaan yan. Papahuli ba yan? Mayroon siyang warrant of arrest, fugitive from justice. So talagang malabo na para ka naghahanap ng karayom sa kagubatan. At ito naman si Jinggoy is PDL na to, arestado na to Hindi na to yan gagrant kasi PDL nga person deprived, ibig sabihin pinagkaitan ng kalayaan. Kasama dyan yung mga siguro pag-zoom niya at pag-attend niya, pagdalo. Mahirap hindi yan ginagrant usually. Kasi bakit? Kapag yan pinayagan, papayagan na rin yung mga ibang mga susunod na mga preso dyan. So yan ang mangyayari dyan. Kaya kung ako kay Cayetano, gawin niya na rin ulit yung ginawa niya doon na binirelinquish niya na rin. Finally, nagpahirap pa siya, nanggulo pa siya. And then eventually, nirelinquish niya rin. Yun din ang mangyayari. So hanggang dito lang tayo maka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video. Para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers, please share this video para malaman nila itong gagawin ni Senator Erwin dyan sa pag nag-conduct sila ulit ng Blue Ribbon Committee. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.